Paano makaget over sa ex mo? Hi, it's me, Coach Kim. It's been a while. So para sa mga matagal nang sumusuporta dyan sa Philippine Dating Coach, maraming salamat sa inyo. At para sa mga bagong sumusubaybay, so I encourage you to stay on this channel because nagtuturo kami ng mga psychotechnique and proper mindset on how to get your ex back and how to get yourself back especially. At shoutout sa mga clients namin dyan out there na hanggang ngayon kausap pa rin namin sila. At although naibalik na namin yung mga access nila, pero ang dami pa nilang gustong matununan. So para sa mga baguhan natin dyan, I encourage you to chat yung Facebook page ng Philippine Dating Coach para mapag-usapan natin yung specific situation mo or specific story. Because on this video kasi, usually mga ina-upload namin dito sa Philippine Dating Coach ay pang general. Okay, pero nakakatulong to as our technique, as our power, and especially as our therapy. Kaya bago ang lahat, isang malupitang intro naman dyan. Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Please subscribe to my channel and hit the bell button. So paano makaget over sa ex mo? Usually, ito yung mga mga tanong ng mga lumalapit sa amin kadalasan at syempre kaya sila napapatanong na ganito, kaya sila nandito sa page na to, maybe or marahil marami silang katanungan, yung iba nakikinood lang kahit alam mo yon, kahit ang dami na nilang knowledge or alam na nila yung gagawin nila or yung iba naka-move on na nga. Pero this one, I'll teach you okay, on how to make your pain into power. Alright? Kaya ngayon, so sometimes it is okay to be not okay. Alright? Huwag natin tong bigyan ng malalim na rason kasi ganun eh. Ganun lang yun eh. Although, in relationship ka man o hindi, okay, mararanasan natin to yung feeling lonely or feeling or parang nakakalungkot. Okay? Lalong-lalo na kapag nagkaroon ka na ng ex at ginawa mo ng lahat and yet wala. Wala kang napala at lalo mo lang siyang pinalayo. And I know, nakakasawang pag-usapan din yung mga ex na yan. Alam ko, puro consummation lang at pasakit lang ang naidudulot sa inyo. Pero this time, let's bounce back. Alright? So, I'll teach you how to make your pain into power. So, after breakup, kung sino yung kadalasan na nagre-react at mga naghahabol, nagsusorry, sila yung kadalasan na nawawalan at kung sino yung dominante at nagdesisyon para i-give up yung relationship, kadalasan sila yung nagiging buo, sila yung nagiging powerful at sila yung, alam mo yun, sila yung nagiging attractive when it comes in relationship. Okay? At this is proven. Okay? Automatic yon. Lalo na kapag ginawa mo na lahat, okay? At alam mo 'yon, siya na yung may kasalanan at ikaw pa yung nagsusorry. Siya na yung may kasalanan, ikaw yung naghahabol at pinaparamdam mo yung love mo sa kanya na unconditionally, okay? At wala tayong napala or na-receive kundi puro rejections. So, nung mga panahong kayo pa, bukod sa love, may isang bagay pa na nag-uugnay sa inyong dalawa. Ano yon? Gagamit ako ng analogy. Timbangan. Kung sino yung maraming nai-invest, kung sino yung ma-effort, kung sino yung, alam mo yan, sino yung loyal, at kung sino yung ang hanga doon sa partner niya, okay, siya yung nagbibigay, nagpapaangat ng value ng partner mo. Okay? Kadalasan, okay, dahil ikaw yung maraming ambag, ikaw yung bumibigat, okay? Imagine niyo timbangan, ikaw yung bumibigat at siya yung umaangat. Alright? Hanggang, alam mo yun, hanggang mas makita nila, okay, at mas maisip nila sa sarili nila na yun lang pala.
mag-upgrade ngayon at bababa yung tingin nila sa'yo. Ganyan yan eh. Hindi naman so bababa talaga, totally. But I mean is, ma-appreciate ka. Ma-appreciate ka ng partner mo kasi why? Inaangat mo siya eh. Binibigyan mo siya ng value, kinikare mo siya, binibigyan mo siya ng love. Okay, ganun naman talaga ang relasyon, di ba? Dapat ganun. Okay? Pero, paprangkahin ko kayo. Mali. Hindi ganun yon. So, ex mo na siya ngayon. So, ibig sabihin, ikaw yung nabaon, siya yung umangat, at lumipat na siya ng ibang timbangan. At mas naghanap siya ng mas mabibigat sa'yo at mas magpapaangat. Okay? So, ngayon, na ikaw yung nasa baba, puro depression, puro pagsisisi, or alam mo yun, yung puro mga negative thoughts, negative emotion, ang bagal ng oras. Bakit? Na-stuck ka dun sa ilalim. Alright. So, ang nagpapabigat sa'yo at mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo or mas nagpapa-stack sa'yo sa pababa, ito yung mga stress, paghahabol mo, or pagbabalik mo nung nakaraan, lahat ng mga negative. Okay? Doon na. At mapapako ka na at wala ka na magagawa. Ngayon, this technique, okay, yung sinasabi kong yung gamitin natin yung pain para iangat ulit tayo at gawin natin tong parang isang power natin. Okay? Para maibalik yung kumpiyansa sa sarili, yung love, at kung paano mag-revenge sa mga ex natin in legal way and alam mo yon, yung very attractive way. Ito yan. Evaluate mo yung sarili mo at gawin mong mga stepping stone yung mga negative thoughts na yan or mga negative words na yan na kasalukuyan mong nararamdaman ngayon. Like your psychogenic pain. Gawin mo siyang stairs para mas umangat ka, okay? At para sila yung maging tungtungan mo. Paangat. Ng paangat hanggang mahigitan mo na expo. That's how it works. Okay? Ngayon, kung wala kang gagawin, lahat na lang ng mga walang yang pain na yan is, inobserve mo at wala ka nang ginawa kundi nanatili na lang dyan, hindi ka talaga angat. But kung gagawin mo silang stepping stone, paangat, okay, ibig sabihin, nire-release mo yan, tuto ka na, at ginawa mo tong inspirasyon para maging mas makapangyarihan pa, para mas maging better pa in the future. Okay, wala namang madali at wala namang hindi mahirap sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Kaya nga, one of the worst pain ng tao is yung na-inlove siya ng todo. Kaya, this time, di ba, lahat ng mga natutunan mo ay gawin nating inspirasyon paangat. Hindi para kimkimin at hindi para, alam mo yan, mas masira pa yung kalooban mo dahil ganun eh. Sometimes ang tao, siya din mismo ang sumisira sa sarili niya. Why? Because nag-rely siya sa ganong setup. Kung gusto mo maging healthy yung relationship mo, dapat yung timbangan is pantay siya. Dapat walang mas nakakaangat, mas napapababa sa isang relasyon. Dahil ex mo na siya ngayon, this time, syempre, ikaw yung natalo or ikaw yung nasa ilalim ngayon. So, this time, iangat mo yung sarili mo, okay? At gawin mong inspirasyon itong mga nararamdaman mo ng mga negative feelings and negative thoughts mo into power. Nangangako ako sa'yo na mas aangat ka at mas may babalik mo yung kumpiyansa sa sarili mo. In that way, nagiging independent ka, nagiging strong ka at nababalik mo lahat ng mga bagay na wala sa'yo. Even your ex or kung sino pa man din yan. Sometimes, you need to teach your ex paano din magpakumbaba. You need to teach someone na nakasakit sa'yo sa paanong paraan ay yung pagangat sa sarili mo na hindi sila kasama. Nung wala kang ibang inasahan kundi ang sarili mo. And this time, nagiging powerful and stronger ka. Ayun lamang and maraming salamat. Coach Kim nga pala and thanks for watching.